Sa oras pong ito mga minamahal, dadako po tayo sa pagkikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya bilang paggalang po sa banal na salita ng Diyos, tayo po tumayong lahat. Ito po'y dadalhin natin pong beloved preacher, Jojo Abad. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Beloved preacher, Brother Perbin. Minamahal tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Panginoon, sa iyong pangalan kami nagtitiwala. Sa iyong pangalan kami umaasa, malapay naligat na nampalataya na ikaw ay tapat na Diyos sa iyong bawat salita. At sa oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain na sa pagkain ng aming mga kaluluwa. Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, maging ang lingkod, tunay na saganang akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, that is Lord. Put thy words in my mouth. The leading prayer for beloved and honorable pastor. Aming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin pong ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Kristo at luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos sa kanyang biyaya at sa kanyang pagpapala. Minamahal, bago pong lahat, akin po munang pinapaabot ang mataas na kapurihan, kaluwalhatian po at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, to whole blessed Almeda family, at maging sa ating beloved ordering preacher, beloved Kuya Andy Viñas, sa kanya pong buong pamilya, sa kanya pong mga loved ones, at maging sa aking pong beloved co-preachers, beloved co-workers, at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Kristo. At sa lahat po, minamahal ko ng beloved webcast viewer, happy viewing po mga minamahal sa inyo pong lahat. At patuloy po ninyong antabayanan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon hanggang tayo po ay matapos upang lubos-lubos po kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiling po nating mga kapatid na narito ay magandang hapon na po sa inyo pong lahat. Salamat sa pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa inyo, mga minamahal. Tunay na ramdam po natin, mga minamahal ko, ang pag-ibig at kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ng ating pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo na siyang pagkain po ng ating kaluluwa. At sa oras na ito, ibusugin po natin ang ating mga kaluluwa sa magitan ng salita ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ihanda po natin ating pong mga ballpen at ating pong mga papel, ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos at luwalhatiin po ang kanyang dakil at banal na pangalan. At ang ating pong maikling topiko, mga minamahal, sa mga oras na ito is the Lord our Deliverer. Amen? The Lord our Deliverer. Ang ating Panginoon, mga minamahal, siya po ang ating tagapagligtas. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, walang una sa Kanya at wala pong susunod sa Kanya. Siya lamang at siya lamang po ang ating natatanging tagapagligtas. Mula noon hanggang ngayon, ang sinumang tao na nagtiwala sa Kanya ay hindi po binigo ng ating mahal na Panginoon in the times of trouble. Mga minamahal, sa panahon po ng mga kabagabagan, sa panahon po ng mga disgrasya, at sa panahon po ng mga sakuna, sabi ng mahal na Panginoon, hindi maikli ang aking mga kamay upang sila'y sagipin at hindi rin po nakatabon ang aking pandinig upang sila'y pakinggan sa kanila pong mga daing at mga panalangin. Amen? At ang ating Diyos ay isang buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos, mga minamahal, na tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. There are thousands of promises ang ating mahal na Panginoon. Meron pong libo-libong mga pangako ang ating mahal na Panginoon at lahat ng pangakong yon, mga minamahal, ay tutuparin ng mahal na Panginoon. Isa-isa
Ang kailangan lamang po natin gawin ay magtiwala at manalig sa Kanya. Unang talata nating pag-aralan sa oras na ito from the book of Psalms chapter 125 verse 1. Mga minamahal kindly po sa ating beloved Bible reader. Praise the Lord. Libro sa Salmo 125 versikulo 1. Sila nga na nagsalig sa Ginoo maingon sa bukid sa Sion nga dili matarog kundili magapabilin sa walay katapusan. Amen. Dito po sa mga awit, Kapitulo 125, ang talata ay 1. Silang nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Siyon na hindi maaring makilos, kundi nanatili magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia from the book of Psalms chapter 125 verse 1, They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Sabi ng Biblia, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, never been shaken and never be moved. Yun po yung mga taong nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At isang bagay po ang dapat nating pasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Start from the very beginning na nakilala natin ang ating mahal na Panginoon up to the present ay dapat nating pasalamatan na tinuruan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Amen? Dapat nating pasalamatan na tinuruan tayo ng mahal na Panginoon manampalataya sa Kanya. Tinuruan tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, umasa sa Kanya. Sapagkat kung hindi tayo natutong magtiwala, kung hindi tayo natutong umasa sa Panginoon, kung hindi tayo natutong manampalataya sa ating mahal na Panginoon, wala po tayong peace of mind, mga minamahal, and peace of heart sa mga oras nito. Yan po ang totoo. Hindi po natin mararanasan yung peace of mind, yung peace of heart sa ating puso, sa ating isip, kung hindi tayo nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Kaya natin na-experience personally, yung tinatawag na peace of mind and peace of heart, dahil meron tayong tiwala sa mahal na Panginoon, na He can control everything. Kaya po niyang mga minamal kontrolin ang lahat ng bagay. Umaasa po tayo na sa katapatan ng Panginoon ay hindi niya po tayo pababayaan at hindi niya po tayo iiwan. Ang sabi ng Biblia, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion. Yung mga taong nagtitiwala sa mahal na Panginoon ay inahalimbawa ng ating buhay ni Diyos sa bundok ng Zion. What is Mount Zion? Yung Mount of Zion, hindi po yan rock of mountains, mga minamahal. Hindi po yan mga minamahal, bundok ng mga bato, kundi na po yung tinatawag na bundok na bato. Magkaiba po yun, mga minamahal. Yung tinatawag na bundok ng mga bato, magkumpul-kumpul at magkakasamang mga bato, mga minamahal, yun po yung tinatawag na bundok ng mga bato. Pero yung bundok na bato, ang ibig sabihin niyan ay solid na bato. Kaya yung word na Mount of Zion, it is symbolized to a solid, to a firm, and strong foundation. Nagre-represent po yung word na Mount Zion sa isang mga minamal firm at solid at saka mga minamal strong, mga minamal na uri ng bato. Yung word na Mount of Zion. Doon po rin represent ng mahal na Panginoon. Inahalimbawa po ng ating buhay na Diyos, yung mga taong nagtitiwala sa Kanya, yung mga taong umaasa sa Kanya kahit sa bingit ng panganib, sa bingit ng problema, sa bingit ng kahirapan, sa bingit ng kawalan, aasa at magtitiwala ka pa rin sa katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw ay inahalimbawa ng ating buhay na Diyos sa bundok ng Zion. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ito po'y tinatawag, mga minamahal, the mountain of rocks, mga minamahal, bundok na bato. Yung Mount of Zion, ito po'y nakakalibot, mga minamahal, kung titingnan po ninyo yung lugar ng Jerusalem ng Israel, ito po'y napapalibutan ng Mount Zion, konkretong bato, mga minamahal. Malaki pong pananggalang po nila ito kapag may dumarating na unos, may dumarating na bagyo, may dumarating na kalamidad sa bansa ng Israel, isa pong nakakadepensa at nakakatulong sa kanila, yung Mount of Zion. Kaya ikaw at ako, na nagtitiwala sa mahal na Panginoon, tayo po'y inahalimbawa ng ating buhay na Diyos sa isang bundok ng Zion, mga minamahal, a solid and firm, mga minamahal, foundation. Tayo po'y mayroong mga minamahal, matibay, matatag, mga minamahal, at hindi po matarog na pundasyon sa pananampalataya, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yun pong sinabi ng Biblia, your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of the living God. Kaya naging solido, naging matibay, naging matatag ang pananampalataya ng bawat
isa sa atin, mga minamahal, dahil ang ating pananampalataya ay hindi po pinagtibay sa magitan ng karunungan at kaalaman ng tao, bagos ang ating pananampalataya ay naging matatag dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon na ating pong naranasan mula nang nakilala natin at mapaglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga testimony na ating narinig, mga minamahal, yung mga personal experience natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapat na po yan upang umasa tayo at magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Ito pong mga pagkakataong ito pong mga oras na ito, mga minamahal, na tayo po ay humaharap na sa mga evil days. We are in the end times, mga minamahal. Tayo po ay nasa huling mga araw na, mga minamahal. Kaya nung mga nagkaraang mga taon, nakaraang buwan, hinubog tayo ng Diyos. Pinagtibay tayo, pinatatag tayo ng mahal na Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, hindi ako papayag na ang inyong mga paa ay makilos. Amen? Hindi papayag ang mahal na Panginoon na ang inyong mga paa ay makilos. Dahil sabi ng Biblia, they that trust in the Lord will never be shaken. We will never be moved, mga minamahal. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo matatarog dahil ang ating kinatatayuan, sabi ng Biblia, ay hindi papayag ang Diyos na makilos ang ating kinatatayuan. Amen? Because we stand in faith. We stand in the Word of God. We stand in the Gospel. Hindi tayo tumatayo dahil lang sa ating sariling haka-haka. Hindi tayo tumatayo dahil sa sarili lang nating karunungan. Hindi tayo tumatayo dahil sa sarili lang nating paniniwala. Tayo'y tumatayo dahil sa salita ng mahal na Panginoon. Tayo po'y tumatayo dahil sa ating pananampalataya na nasumpungan mula ng ating makilala at mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Malakas po na palakpak ang ibigay natin sa mahal na Panginoon. Amen? Purihin at luwalatiin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang biyaya. Following verse, mga minamahal, Psalms chapter 34, verse 17 up to verse 20. 4 na talata lang po ito, mga minamahal. Salmo 34, versikulo 17 hanggang versikulo 20. Libro sa Salmo, Kapitulo 34, versikulo 17 hantod sa versikulo 20. 17. Nagtuaw ang mga matarong, ug nagapatalingog ang Ginoo, ug nagaluwas kanila gikan sa tanan nilang kalisdanan. 18. Ang Ginoo haduol niadtong mga dugmok ug kasing-kasing, ug nagaluwas siya niadtong mahinulusulon sa espiritu. 19. Daghan ang mga kagulanan sa matarong, apan ang Ginoo magaluwas kaniya gikan kanilang tanan. 20. Siya nagabantay sa tanan niyang mga bukog, walay usa kanila nga madugmok. Amen. Dito sa Salmo, Kapitulo 34, ang talata ay 17 hanggang 20. Ang matuwid ay nagsidaing at dinig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Sa 20, Kanyang iningatan ang lahat niyang mga buto. Wala isa man sa mga yaon na mababali. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi ng verse 20, mga minamahal, He keep it all his bone, not one of them is broken. Kanyang iniingatan ang lahat ng kanilang mga buto at wala isa man sa mga yaon, mga minamahal, ay papahintulutan ng mahal na Panginoon na mabali. Ha? Amen? Di ba napakagandang talata, napakagandang salita ng mahal na Panginoon. Yung mga matutuwid, sabi ng mahal na Panginoon, iingatan ng Diyos maging ang kanilang mga buto na wala ni isa man sa mga buto ng mga taong matutuwid, mga minamahal ko, ay mababali. So grabing proteksyon, grabing pangako ng ating mahal na Panginoon. Kung ang buto natin ay ingatan, ganun din ang ating panglabas, mga minamahal ko na anyo. At ang sabi ng banal na Biblia in verse 17, mga minamahal, the righteous cry, and the Lord heareth and delivereth them out all of their troubles, mga minamahal. Kung umiyak, kung maghikbi, lumuha ang mga taong matutuwid, when the righteous cry, the Lord heareth. Kapag ang taong matuwid, minamahal, ay umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang kanila pong mga iyak ay maririnig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? At anuman ang hinaharap natin ngayon na mga pangamba, anuman ang hinaharap natin ngayong mga panganib, instead na tayo po'y matakot, umiyak tayo sa Diyos.
instead na tayo po'y mabagabag, instead na tayo po'y maduwag, instead na tayo po'y mangamba, instead na tayo po'y mabahala sa mga kaganapan sa ibabaw ng lupa, ang ating gawin ay umiyak tayo sa ating mahal na Panginoon. Iiyak natin sa Diyos sapagkat sabi ng Biblia, when the righteous cry, the Lord heareth, and the Lord delivereth them all in the midst of trouble. Sila po'y iingatan, ililigtas ng mahal na Panginoon. Dahil yung iyak ng mga taong matutuwid, mga minamahal, ay precious. Bawat luha na pumapatak sa mga mata ng mga taong matutuwid ay mahalaga, mga minamahal, sa ating buhay na Diyos. Yan po'y precious, yan po'y mahalaga. Sa harapan ng mahal na Panginoon, bawat patak ng luha na pumapatak sa ating mata ay tinitreasure po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil tayo po'y matuwid, malinis ang ating puso kapag ang isang matuwid ay umiyak sa mahal na Panginoon. Kaya nga pag may problema ka, iiyak mo yan sa mahal na Panginoon. Nararamdaman mo yung persecution sa kapitbahay, sa mga loved ones mo. Instead na tayo po'y gumanti, sapagkat sabi ng Biblia, vengeance is mine, saith the Lord. Instead na tayo po'y gumanti sa mga taong gumagawa sa atin ng masama, ang gawin po natin ay umiyak tayo sa ating mahal na Panginoon. Idaing natin yan sa ating buhay na Diyos. Ano man ang kabigatan na ating pasan, ano man ang problema at suliranin na ating kinakaharap, instead na tayo po'y magmurmur, instead na tayo po'y magreklamo, instead na tayo po'y mabahala, ang gawin natin ay lumuhod, umawit tayo ng mga makalangit na mga awitin, purihin natin ang ating mahal na Panginoon, ating patuloy na pagpupuri hanggang maramdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Habang binubulay-bulay natin ng Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait. Amen. Dahil kapag inisip mo kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon, wag ang problema ang isipin mo, wag ang kahirapan, wag ang suliranin, mga minamahal, manghihina ka, manlulupaypay ka. Pero kung ang binubulay-bulay mo, ang iniisip mo palagi, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kabaitan ng mahal na Panginoon, ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon, tiyak na bagay, ikaw ay mabibless, mga minamahal, kasabay noon natutulo ang iyong luha. Sabi ng Biblia, when the righteous cry, the Lord heareth. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. In verse 18, the Lord is nigh unto them that are of broken heart, and saveth such be of a contrite spirit. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na mayroong bagbag na puso at inililigtas ang may mga pagsisising mga diwa. In verse 19, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth them all. Marami pong mga kapighatian ang nararanasan ng mga taong matutuwid. Pero ang sabi ng Biblia, the Lord delivereth them all. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord delivereth them all. Many are the affliction of the righteous. Marami pong mga kadalamhatian, marami pong mga kabagabagan, marami pong problema at suliranin. That is word affliction, kadalimhatian. Maraming affliction, maraming kadalamhatian ang mararanasan ang mga anak ng Diyos, ang mga matutuwid na lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon. But in every affliction, the Lord delivereth them all. In every affliction, the Lord delivereth them all. Bawat affliction, bawat kadalimhatian na ating nararanasan, charged in our own experience, marami na tayong pagsubok. But the big question is, pinabayaan ba tayo ng mahal na Panginoon? Diba? Yan po yung malaking tanong. Pinabayaan ka ba ng mahal na Panginoon? Marami ka ng pagsubok? Oo. Marami ka ng problema na naranasan? Oo. But the big question is, naranasan mo ba ni isang beses na pinabayaan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Ang inyong abang lingkod, ni isang beses, wala po akong naaalala na pinabayaan ako ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. But in every affliction, mga minamahal, we experience. The Bible says, mga minamahal, in the midst of trouble, the Lord delivereth us all. Tayo po'y iingatan, i-deliver tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay pangako ng mahal na Panginoon. Kaya sa panahon ni Gideon, iniligtas sila ng Diyos. Sa panahon ni Misa, Shadrach at Abednego, sa panahon ni Daniel, sa panahon ni David, sa panahon ni Samson, sa panahon ng mga apostoles, marami silang naranasang kagipitan. Pero ang sabi ng Biblia, hindi maikli ang mga kamay ng mahal na Panginoon.
upang sila'y iligtas at upang sila'y ingatan. Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, in verse 20, kanyang iingatan ang lahat niyang mga buto at wala isa man sa mga yon ay papahintulutan ng mahal na Panginoon na mabali. Amen? Iingatan niya ang ating mga buto, ni isa man walang papahintulutan ng mahal na Panginoon na mabali. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal ng ating buhay na Diyos ay naandoon, mga minamahal ko, sa disyerto, nag-aalay ng pag-aayuno. Sabi ni Satanas, sambahin mo ako. Amen? Dinala niya si Satanas sa tuktok, mga minamahal ko, ng isang matayog na lugar, mataas na lugar. Ang sabi ni Satanas, magpatihulog ka sapagkat iingatan ka ng iyong mga anghel at hindi niya hayaang magalusan ang iyong mga paa. Yan po'y totoo. The angel of the Lord encampeth the righteous, mga minamahal. Kapag tayo po'y matuwid, lumalakad tayo ng buong puso, gumaganap tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Isang bagay lang ang dapat nating panampalatayanan. Hinding-hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Generation from generation, mga minamahal, yan po'y pinatunayan ng Panginoon ng kanyang salita ay hindi kayang baliin inuman. Ito'y totoo at magkakaroon ng kaganapan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya makita mo, may mga kapatiran tayo, hino-hold up, nagdidecree ang mga hold-upper sa isang sasakyan. Sumisigaw ng hold up. Yung ginagawa ng mga kapatid natin, mga minamahal, na nanalangin agad, amen, sa isip lang, sa puso, nakikipagkomunikasyon sa ating mahal na Panginoon, sabay sumisigaw ng hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Yung mga kasama nila, kinukuhang cellphone, kinukuhang pera, maging ang mga rilot, mga kwentas ay kinukuha, ngunit exempted po ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, amen. Nagtataka tuloy yung mga kapwa nila pasahero, kilala nyo ba yung hold-upper? Kasama ba nyo yung hold-upper? Bakit yung cellphone ninyo, yung relo ninyo, yung kwintas ninyo, hindi kinuha? Ang amin ay kinuha. Hindi po nila alam. Yun ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa mga matuwid na lumalakad sa kanyang banal na kalooban. Yung pagtatapat natin, yan ang ating garantor na hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Amen? Yung sakripisyo natin, yung ginagawa natin, yung pagsunod natin sa kalooban ng mahal na Panginoon, kahit napakaraming hadlang, ay pinupuri pa rin natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nag-aaksaya ng oras ng panahon para purihin at luwalatiin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating mga pagpapagal, hindi po yan kakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Nakikita niya yung ating mga gawa. Nakikita niya yung mga sakripisyo natin. Nakikita niya yung mga pagsusumikap natin. Kaya kapag lumakad ka ng matuwid, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Tingnan po niyo si Noah. Si Noah, he is a preacher of righteousness. Amen. Siya po'y mangangaral ng katwiran. Amen. At the same time, mga minamahal, siya po'y faithful, righteous sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ibabaw ng lupa, sabi ng banal na Biblia, walang nakitang matuwid ang mahal na Panginoon maliban kay Noah. Dahil ang mundo noon ay ubod ng makasalanan. Kaya't ang sabi ng banal na Biblia, ang kanilang makasalanan ay umabot na ng langit. Kaya't sila'y hinatulan ng mahal na Panginoon na, mga minamahal, ang hatol ng mahal na Panginoon ay magpapadala siya ng isang malaking volume ng tubig, bubuksan niya ang mga daanan ng tubig, ang bukal ng tubig, at magkakaroon ng matinding baha sa ibabaw ng lupa. Nangaral si Noah dahil ito'y utos ng mahal na Panginoon. Imposible sa lahat ng imposible, pero si Noah sumunod sa kalooban ng Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya nag-question, hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo. Sumunod siya ng buong puso sa utos ng mahal na Panginoon. Ginawa niya ang arka for almost 120 years. Lumakad siya sa kalooban ng Panginoon. Pinipersecute siya, but Noah, mga minamahal, remain faithful and righteous in the sight of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginawa ni Noah? Instead na ma-discourage, instead na ma-disappoint dahil tinatawag siyang siraang ulo, pinagtatawanan si Noah sa kanyang panahon na siya po'y nangangaral ng Ebanghelyo. Pinipersecute si Noah. Pero ang sabi ng banal na Biblia, si Noah hindi po siya na-discourage sa mga persecution na ginagawa ng maraming tao. Bagkus siya po'y natiling tapat, mga minamahal, na umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam niya na ang plano ng Diyos ay mabuti. Bakit naging mabuti ang plano ng Diyos? Dahil ang nagplano ay mabuti. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yan po yung assurance na ang bawat plano ng Diyos ay mabuti. Bakit po?
dahil ang nagplano ay mabuti. Kung masama ang nagplano, tiyak na bagay na masama ang kanyang plano. Ngunit mabuti ang nagplano, ang ating mahal na Panginoon, na walang kasing buti, ang ating buhay na Diyos, na walang kasing bait. Kaya't ang kanyang plano ay mabuti dahil ang nagplano ay mabuti. Ang planong mabuti ng mahal na Panginoon, ito po yung hinakap, mga minamahal ko ni Noah. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang ating beloved, mga minamahal prophet Noah, siya po isang mga minamahal, isa rin pong propeta. Ang sabi ng banal na Biblia in 2 Peter chapter 2 verse 5, bago po tayo magpatuloy, basahin po muna natin ang talatang ito. Libro sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5. Kung ang karaang kalibutan, wala pa kaluhi sa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe, nga magwawali sa pagkamatarong, kauban sa pito ka mga tao, sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Amen. Dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ang talata ay 5. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe, na tagapangaral ng katwiran na kasama ng pitong pa, noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Ano pong sabi ng Biblia? Ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad ng mahal na Panginoon. Dahil sa bigat ng kanilang kasalanan, sila'y pinarusahan ng mabigat. Ngunit ang sabi ng Biblia, napahamak ang maraming tao. Namatay ang maraming tao, mga minamahal. Maging ang mga hayop ay namatay. Ngunit si Noah, isang matuwid na mangangaral ng mahal na Panginoon, kasama ng kanyang pamilya na nagtiwala sa salita ng mahal na Panginoon, ay iningatan ng ating buhay na Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Imagine, sa panahon ni Noah, mga minamahal, yung mga floodgates, yung mga spring, yung mga daanan ng tubig, ay binuksan ng mahal na Panginoon. Mamamangha ka kung saan galing yung volume na tubig sa kanyang kapanahunan. Amen. Umulan ng napakalakas. Si Noah, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, asawa ng kanyang mga anak, mga paris-paris na hayop na tumalima sa utos ng mahal na Panginoon. Sila'y pumasok sa loob ng arka. Before umulan ng napakalakas, nagbigay pa ang mahal na Panginoon ng 7 araw na palugit. 7 days last grace period, mga minamahal. 7 araw pa kung merong tao pang magsisisi at papasok sa arka. Ngunit sa 7 araw na palugit na ibinigay ng mahal na Panginoon, kagaya sa panahon natin ngayon, para tayong umaharap sa grace period na lang. Ito pong pag-extend ng taon, araw at buwan sa ating kapanahunan ngayon. Ito po'y grace period na lang ng mahal na Panginoon. Kagaya kay Noah, before isara ang arka, before tumulo ang ulan, nagbigay pa ng 7 araw na palugit ang mahal na Panginoon bago bumuhos ang malakas na ulan. Pagbuhos ng malakas na ulan, kasabay na binuksan ng mahal na Panginoon yung mga floodgates, yung mga spring, yung mga daanan ng tubig, mga minamahal, at lumutang ang arka. Amen. Ang nakakalungkot, libo-libo, napakaraming tao ang namatay. Mga hayop ay namatay. Ngunit pinagpala si Noah dahil siya po'y lumakad ng matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi kinalimutan ng mahal na Panginoon na si Noah ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nakalimutang ingatan ng Panginoon dahil si Noah ay gumanap sa kalooban ng buong puso, isip at lakas at ang kanyang kaluluwa. At siya po'y iningatan ng mahal na Panginoon. Amen? Lumutang ang arka. Everybody shout, praise the Lord. 40 days and 40 nights na umulan. Pagkatapos ng ulan, meron pong 120 days ang lumipas bago humupa ang tubig. All in all, mga minamahal, almost 5 months. Imagine, mga minamahal, na quarantine si Noah, kanyang pamilya sa loob ng arka. Almost 5 months. Wala silang nakikitang lupa, puro tubig ang kanilang nakikita. Almost 5 months, 120 days plus 40 days, mga minamahal, na ulan, araw at gabi na ulan, mga minamahal. Kaya kung iisipin mo, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Noah, posibleng, mga minamahal, wala ka ng pag-asa. Pero si Noah ay nanatiling umaasa at nagtitiwala sa katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Namatay ang maraming tao, pero si Noah iningatan ng mahal na Panginoon. Si Noah iningatan ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord.
Yan po yung ating collateral, mga minamahal, para maklaim natin yung katapatan ng pangako ng mahal na Panginoon na maganap sa buhay natin. Yung ating collateral ay yung paggawa natin ng matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yung paglakad natin ayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya't napahamak ang marami, si Noah iniligtas ng Diyos. Ang kanyang pamilya iningatan ng mahal na Panginoon. Namatay ang marami, pero si Noah iniligtas, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat sabi ng banal na Biblia, hindi liko ang Diyos para kalimutan niya ang ating mga pagpapagal. Hindi niya kakalimutan, minamahal kailanman, yung ating mga gawa, yung ating pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, Hebrews chapter 6 verse 10. Kindly po, mga minamahal, huling talata na po ito. Tayo po iaawit na sa mahal na Panginoon. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 6, versikulo 10. Kaya Diyos dili hiwi nga tungod niya na hikalimtan lamang niya ang inyong buhat ug ang gugma Amen. nga inyong gipadayag alang Hallelujah, kaniya hallelujah, pinaagi hallelujah. Praise the Lord. sa inyong pag-alagad sa mga balaan ingon sa inyo pang gihapong ginabuhat karon. Amen. Dito Amen, sa hallelujah. Hebreo, Kapitulo 6, ang talata ay 10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang Amen. pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsipaglingkod kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kayong ating katiyakan na hindi tayo kalilimutan ng Panginoon. Dumating man ang dilobyo, minamahal, ang Panginoon nangako, hindi ko kayo pababayaan. Dumating man ang matinding panggigipit dahil sa epidemya, nangako ang mahal na Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Yun lamang po yung natatangi nating sandigan. Yung katapatan ng mahal na Panginoon, wala na pong iba. Everybody shout, praise the Lord. Wala na po tayong ibang inaasahan kundi ang katapatan ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan at sa inyong paglilingkod sa mga banal hanggang ngayon ay nagsisipaglingkod kayo. Hindi lilimutin ng mahal na Panginoon kailanman ang ating mga gawa. Kapag patuloy tayong lumakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, mabubuwal ang marami, mga minamahal, mapapahamak ang marami. Sabi ng banal na Biblia, lumakad man tayo sa apoy ay hindi tayo masusunog. Sa laliman ng dagat ay hindi tayo malulunod. Mabubuwal ang 1,000 sa ating harapan, 10,000 sa ating mga tagiliran. Ngunit tayong mga anak ay mananatiling nakatayong matatag. Pagkat ang pangako ng Diyos ay tapat, ang pangako ng Panginoon ay totoo na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Hindi siya papayag na mabali ni isa man sa ating mga buto. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, kapag tayo po'y magtiwala sa Kanya, tayo malintulad sa bundok ng Zion, mga minamahal. Never been shaken, never be moved. Hindi tayo matatarog, hindi tayo matitinag dahil ang pagtitiwala natin sa mahal na Panginoon ang siyang magbibigay tibay at tatag sa atin. Purihin ang mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Yes. Sa Salamat, Lord, sa katapatan. Salamat. Sa aking Katapatan mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. papunit lang sa bayan. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman. Luwanan Hallelujah. ka. Salamat, Lord, sa katapatan mo. Katapatan Salamat sa mga salita mo, mahal na Panginoon. Bigay tibay, tatag sa aming mga pananampalataya. Aming nararanasan ang kapayapaan sa puso at sa isip dahil tinuruan mo kaming magtiwala sa iyo. We believe in thee, there is Jesus. We trust in thee, there is God. Hallelujah, hallelujah. Papunit
Kailanman ay hindi mo kami pinabayaan. Kailanman ay hindi po namin naranasan na kami iniwan. Nakwintin ay palagi ka nariyan. Panginoon, lumayan ang lubay sa amin, O Diyos. Hallelujah. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord, for the goodness. Thank you so much for the loving kindness, Lord. Thank you so much, Lord. Salamat. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Awitan kita at pupurihin. Salamat. Kay buti mo sa akin. Salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat sa iyong kabagan. Hindi man kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. Ngunit ang katapatan mo ay walang tinatanging tao, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat. Kami nagtitiwala sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang katapatan ng Diyos ay hindi po magmamaliw. Sa panahon ni Noah, maraming namatay, maraming napahamak. Ngunit si Noah ay iningatan ng Diyos. Sa oras nito, tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa oras dito, mahal na Panginoon, salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Salamat din, tinuruan mo kaming umasa sa iyo. Tinuruan mo kaming magtiwala sa iyo, manalig sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya naman, ramdam namin ang kapayapaan sa aming puso. Ramdam namin ang kapayapaan sa aming isip. Nababagabag, natatakot, nababalisa ang maraming tao. Ngunit kami ng mga anak mo ay payapa ang aming mga puso. Dahil alam namin na kontrolado mo ang lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Aming dalangin na patuloy mo kaming pangawakan, palakasin kami, patatagin kami. At wag na wag mo po kaming kalimutan sa araw ng iyong banal na pagdating, mahal na Panginoon. Palakasin mo ang bawat iya sa amin. Leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. As a point of contact, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Ating pong sawayin, demonyo ng problema, malutas, karamdaman, gumaling sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Meron po tayong mga prayer request, spoken request. Itaas po natin ating dalawang kamay. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Have mercy upon us, O God. Have mercy upon us, O Lord. Iunat mo po, mapagpala mong Ama. Ipatong ito sa aming mga ulo. Ano mang karamdamang taglay, ikaw ang magpagaling. Ano mang problemang taglay, ikaw magbigay ng kalutasan sa pangalan ni Jesus. Cast out right now the months of doubts, the months of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmity is cast out. In the mighty name of Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, lawalhatiin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah sa oras nito.
Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times. Express our love to the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At para po sa ating announcement, huwag po nating kakalimutan yung ating pong regular services ay patuloy pa rin po every Wednesday, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 tayo ng gabi. Every Friday ay ganun pa rin po ang oras, alas 9 hanggang madaling araw ng Sabado. Every Sunday po ay ganun pa rin ang oras, alas 8:30 ang ating simula at matatapos tayo mga minamahal ay alas 3 po ng hapon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at wala naman po tayong ibang mga announcement mga minamahal. Patuloy po ang ating pong mga banal na gawain. Huwag po tayong magsabay-sabay paglabas para sa mga kapatiran natin, mga one at a time lamang po, mga minamahal, para maging maayos po ang ating pong paglabas, mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon at wala na pong ibang announcement, mga minamahal, tayo na lamang po tumayo at tayo po dumako sa ating closing prayer. Akin po binibigay pong pagkakataon, beloved brother Nito, mga minamahal Apos, para sa ating closing prayer. Tayo po lahat tumayo at manalangin po tayong lahat, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama na mga Diyos sa Panginoon Jesus Ginoo. Hallelujah, salamat na idangat sa imong trono sa kalitan ang among mga pagsimba, pagdaig, ay mo blang presensya. Nagapataliwala ka namo o Diyos. Hallelujah. Hallelujah, kalipay, hallelujah, nga di namo, hallelujah, magkaplagan, hallelujah, sa mga ning kalibutan na kanmo nimo lamang sa mga pagdaig, sa mga joyful sa sulim o bisan pa Ginoo, hallelujah, hallelujah, sa mga paghatag pasalamat nga kini imong mga buhat Ginoo, hallelujah, hallelujah, mga butang nga imposible, hagawa imposible kanimo bisan pa sa imong pulong nga gidlas imong alagad God, hallelujah, salamat Ginoo, hallelujah, nga kini imong gabayan namo Ginoo, hallelujah, sa among pag-alagad, pagpaabot, hallelujah, pagbalaya kanimo, hallelujah, Ginoong Dios, hallelujah, sa mga paghahatag pagbigay ikaw magaplis tambuanan sa langit o magabupo sa madagayaon kayo hallelujah bisan pa Ginoo sa mga pagbulag-bulag hallelujah pagbantayan ingatan mo kami Ginoo sa oras hallelujah sa gabi sa adlaw sa minuto proteksyonan kay buhi ka nga Dios kining tanan sa ihatod mo kami sa among tahanan sa dalangin ni Mal Pastor in Jesus name I pray amen. Hallelujah. Amen. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayo magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. God bless us all. Amen.